Mainit na balita. The worst case scenario, kung talagang magpapatuloy sila magdinig ng kaso, ay maglilitis sila hanggang June 30. Pero sa tingin ko, imposible na matapos ang presentation ng evidence. Siyempre, ang nais natin, matapos na yung impeachment na yan dahil kalokohan naman yan. Yung impeachment na yan ay produkto ng bribery. Kapalit na sangkatutak, sandamukal ng mga ayuda na ibinigay sa mga kongresista. Again, naniniwala po ako sa pagiging abogado ni Senator Cheese at alam niya na talagang kapag sila ay nagdesisyon bilang isang Senado para itigil ang impeachment, bako question yan sa Supreme Court. Well, ang nangyayari po kasi ganito, no? Ang Senado po kasi ay Senado kapag sila ay bumubuo ng batas, pero kapag sila ay lilitis ng isang impeachment, sila po ay umupo bilang isang impeachment court. Now, meron pong hinain na resolusyon sa Senado na dapat ma-dismiss na ang impeachment na yan dahil wala ng oras. Dahil ang sinasabi nga nung naghain ng resolusyon na si Senator Robin Padilla, hindi na po pwede magtuloy ang impeachment trial dahil tapos na ang 19th Congress. No? Dahil sa 13th po, yan ay kahuli-huling araw ng Senado as a 19th Congress. At siyempre, ang kanilang posisyon ay batay dun sa ating legal opinion din na hindi na po pwedeng magtuloy ang paglilitis ng impeachment dahil tapos na nga yung 19th Congress. No? Dahil sa sinasabi ng saligang batas na ang termino naman talaga ng 12 ng senador ay hanggang June 30 lamang at lahat ng mga kongresista ay hanggang June 30 lamang. Na implies na patapos ang isang kongreso, lahat ng hindi natapos na mga gawain ng kongreso, Senado at Kamara de Representante dapat ihain muli doon sa susunod na kongreso. So nagkaroon po ng resolusyon na habang hindi pa impeachment court ay dapat ma-dismiss na yung impeachment complaint dahil wala na ngang oras. No? Now, ang nais naman mangyari ngayon ng mga senador gaya ni Senator Cheese, kasi bago magdesisyon ang Senado sa impeachment case, kinakailangan makonvene muna sila bilang isang impeachment court. Bakit? Kasi alam nyo nga, yung nakasaad sa saligang batas na ang desisyon ng Senado as an impeachment court ay sole decision yan ng Senado, hindi magkakaroon ng bisa yan hanggang hindi makonvene ang Senado as an impeachment court. Habang hindi sila impeachment court, sila ay Senado. At ang mga batas at investigasyon lang ang po pwedeng asikasuhin. No? Pero pag sila ay impeachment court na, siyempre, yung mga trial ng mga opisyalis na merong impeachment complaint, yan yung kanilang aatupagin. In fact, kaya kinakailangan manumpa sila bilang mga impeachment judges at magsuot ng robe. No? Dahil pag sila ay naging impeachment court, iba na ang personalidad ng Senado. Now, ang pinagtatalunan lang, dahil ang tingin ko naman magkakampi silang lahat doon sa ayaw na nila magtuloy, ay kung dapat gawin yan bago pa maging impeachment court ang Senado. Now, sa tingin ko, tama naman na dapat makonvene muna sila as an impeachment court. Bakit? Kasi kapag sila nagdesisyon either to dismiss or to continue, hindi yan po pwede, well, kapag hindi sila nag-impeach, pag hindi sila naging impeachment court, pag hindi sila nag-convene as an impeachment court, kahit anong desisyon ng Senado, po pwedeng ma-review ng Korte Suprema dahil sabi nga ng Korte Suprema sa kaso ng Francisco, no, merong karapatan ang mga mamamayan na questionin ang mga desisyon ng kahit sinong ahensya ng gobyerno kung ito'y labag sa saligang batas. Pero pag sila'y nagdesisyon bilang impeachment court, anong sabi ng Korte Suprema at ng saligang batas? Lahat ng desisyon ng impeachment court, yan ay sole decision ng Senado. Again, ulitin ko po ha. Nung kami naghain ng petisyon laban dun sa second impeachment complaint na hinain ni Gibo Teodoro dun sa impeachment complaint laban kay Davide, ang kinwestiyon namin ay yung gawain ng mga miyembro ng Kamara na naghain ng pangalawang impeachment complaint, suportado ng sapat na numero ng mga congressmen para maglitis, no, doon sa Senado. Pero ang kinwestiyon namin, hindi ang Senado. Ang kinwestiyon namin, House of Representatives, bago pa mapadala sa Senado yung impeachment complaint. Dahil sinasabi namin, barred yun. At bagamat yung mga amicus curiae o friends of the court, gaya ni Jovi Salonga at ni Judge Raul Pangalangan ay nagsabi na wag maghimasok ang korte dahil masamang tignan. Dahil ang liniliti sa impeachment trial ay miyembro din ng Korte Suprema, yung Chief Justice, na naig pa rin ng mayorya at na nagsabi na basta mayroong grave abuse of discretion, po pwedeng paghimasukan ng hukuman.
Now, pwede bang questionin as grave abuse of discretion ang desisyon ng Senado at sa Senate Court? Diyan magkakaiba. Kasi nakasaad dyan sa saligang batas, sole judge ng lahat ng impeachment complaints ang Senate sitting as an impeachment court. Hindi ibig sabihin na ang desisyon na hindi po pwede paghimasukan ng Korte Suprema ay limitado lamang sa guilty or not guilty. Kung hindi pati lahat ng motion, kung dapat nga bang i-dismiss ang isang impeachment complaint dahil wala nang sapat na panahon sa 19th Congress. No? Ang aking pananindigan, kasama yan dun sa hindi po pwedeng ma-review ng Korte Suprema. In any case, wala naman pong desisyon ang Korte Suprema sa Pilipinas o sa Amerika na nagsasabi na yung impeachment complaint na sinimulan sa naunang Kongreso ay dapat magpatuloy sa pangalawang Kongreso. Ang tanging authority dyan ay yung ginawa ng American Congress. Pero sabi nga ni Majority Floor Leader Tol Tolentino, may pagkakaiba. Kasi noong nagtuloy ang paglilitis kay Clinton sa impeachment complaint na nasimula nung naunang Kongreso, ang katotohanan niyan, merong quorum na natira sa Senado. Dito sa Pilipinas, dahil 24 lang sila, wala silang quorum na matitira dahil ang miyembro na nananatili sa Kongreso, sa Senado, kada 3 taon ay 12 lamang. At ang quorum ay 13. So ibig sabihin yan, since quorum, walang po pwedeng maging desisyon ang Senado even as a continuing body sa Pilipinas kasi nga 12 lang yung natitirang mga senador. Pero gaya na sinasabi ko, kinakailangan talaga mag-convene muna ang Senado as an impeachment court. Kasi kung hindi, yung desisyon nila na i-dismiss dahil hindi nga ma-carry over ang impeachment complaint sa susunod na Kongreso, ma-question, okay? So, hayaan muna natin na manumpa sila bilang impeachment judges, gagawin niyang bukas, at asahan natin na bukas, magkakaroon ng motion na i-dismiss ang complaint dahil wala nang sapat na oras para tapusin ang litisin bago ang 13 of June, nakahuli-hulihang araw dun sa kalendaryo ng Kongreso. O di naman kaya, bago mag-30 ng Hunyo. Siguro the worst case scenario, kung talagang magpapatuloy sila magdinig ng kaso, ay maglilitis sila hanggang June 30. Pero sa tingin ko, imposible na matapos ang presentation ng evidence ng prosecution at ang defense at ang magiging decision pa rin ng impeachment. Now, ito po ang kauna-unahang nangyari ito sa Pilipinas. Nangyari nga ito sa Amerika doon sa panahon ni Clinton. Pero gaya nga na sinabi ni Tol Tolentino, ang pagkakaiba dyan, merong majority na natitira, merong quorum na natitira sa Senado matapos ang isang Kongreso na hindi naman ganyan ang kaso dito sa Pilipinas. So easy-easy lang po tayo. Again, naniniwala po ako sa pagiging abogado ni Senator Cheese at alam niya na talagang kapag sila ay nagdesisyon bilang isang Senado para itigil ang impeachment, bako question yan sa Supreme Court. Pero pag sila ay nagdesisyon bilang isang impeachment court na ibasura ang impeachment complaint, hindi na po pwedeng paghimasukan yan ng Korte Suprema. Now, siyempre, ang nais natin matapos na yung impeachment na yan dahil kalokohan naman yan. Yung impeachment na yan ay produkto ng bribery, kapalit na sangkatutak, sandamukal ng mga ayuda na ibinigay sa mga kongresista. Walang pagkakaiba po yan dun sa decision to convict Corona siguro na ang kapalit ay yung mga disbursement acceleration program na ibinigay ng administrasyon ni Presidente Aquino. So sa akin, on that ground alone, dapat yan ay mabasura na dahil hindi dapat ginagamit ang kaban ng bayan para gamitin ang impeachment bilang instrumento ng political vendetta. Yang impeachment po ay nakareserba sa pinakaseryosong paglabag sa saligang batas, graft and corruption, at saka yung pagtataksil sa bayan kapag merong sa atin at hindi dapat yan ginagamit sa politika lamang. So sa akin, kulang po tayo, talagang dapat ang Senado sa impeachment court para pag ma-dismiss ang impeachment ay hindi na po yan mako-question sa Korte Suprema. Yan naman po ay sinasabi ko lang naman, based on my experience bilang isang abogado na ang daming beses na naka-appeal sa Korte Suprema at saka bilang profesor ng constitutional at ng international law. Well anyways, pasensya na po kayo naputol ang ating broadcast ng earlier pero ito po yung pagtatapos ng broadcast na yan. So sa akin, kulang, magpasensya lang tayo hanggang bukas
dahil naniniwala naman po ako na bukas posibleng ma-dismiss pa rin yan kapag nagkaroon na ng desisyon ng Senado as an impeachment court. At kung magtuloy man sila, magkakaroon sila ng desisyon na kinakailangan tapusin ang paglilitis on or before June 30. At kung ano man ang desisyon ng Senado pagdating ng June 30, kung i-dismiss o magpapatuloy, hindi na po yan ma-review ng Korte Suprema. Kasi yun ang ibig sabihin ng salagang batas na sole judge. Okay? So maraming salamat po sa inyong pagtangkilik muli. At ito po ang inyong spokesman reporting from Luzerne, Switzerland, saying, I love you, Philippines. Maganda man ang Switzerland. I still love the Philippines because you're the only country I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines.